Kabanata 16:01. Mahinang nagsalita si Maxine. I'm okay, kailangan kong pumunta sa headquarters at mag-organize ng meeting para i-anunsyo ang pag-pull-out ng mga Kaydan sa Orient Commerce. Pati na rin ang partisipasyon ng New Era Commerce ni James. Sa estadong kinaroroonan mo, nagsalubong ang kilay ni Bennett. Jay, magpadala ka lang ng ilang tao. Sa tingin ko dapat kitang dalhin doon ng personal. Sabi ni Bennett. Paano siya magiging komportable na hayaan si Maxine na mag-isa sa kalagayan niya? Bago pumunta si Maxine sa headquarters, nakipagkita na si James kay Quincy. Si Quincy ay nakasuot ng pulang business attire at isang pares ng pulang high heels. Pati ang umaagos niyang buhok ay kinulayan ng pula. Mukhang gusto niya ang kulay. James. Matamis na bati nito sa kanya nang makapasok siya sa kotse. Sa mga Sullivans, utos ni James sa driver. Pagkatapos, tumingin siya kay Quincy at nagtanong, ano ang sitwasyon sa New Era Commerce? Hindi masama, sabi ni Quincy. Simula noong kinuha namin ang mga negosyo ng mga Lee, ang New Era ay lumago ng mabilis. Sa tagal ng panahon na wala ka, nagawa kong manalo sa ilan pang negosyo. Gayunpaman, malayo pa rin tayo sa Orient Commerce na itinatag noong isang siglo. At saka, gaya ng paulit-ulit kong sinabi, kailangan natin ng karaniwang interes para itali ang mga negosyo sa atin. Nahanap na namin si Xavier Zachary. Kapag napaniwala ko na ang mga Sullivans, kukunin ko na ang impormasyong mayroon si Xavier. Sa sandaling iyon, ang bagong teknolohiya ang magiging haligi ng New Era Commerce sa sandaling i-set up natin ang Z-Network. Sabi ni James, ang galing. Bulalas ni Quincy, siya ay nag-aalala tungkol sa paggamit ng mga karaniwang interes. Bagamat pinaghirapan niya ang paghila, mga negosyo sa New Era Commerce. Ilang oras na lang bago sila umalis para maghanap ng mas luntiang pastulan. Ang Orient Commerce, sa kabilang banda, ay lubos na maaasahang kasosyo sa negosyo na itinatag isang siglo na ang nakakaraan. Matapos malutas ang usapin, medyo maganda ang mood ni Quincy. By the way, kamusta si Thea? Tanong ni Quincy. Natahimik si James nang marinig iyon. Malumanay na sabi ni Quincy. Sinabi na sa akin ni Callan na hindi na magtatagal ang buhay ni Thea. James, handa akong hintayin ka. Nanatiling tahimik si James. Paanong hindi niya malalaman ang nasa isip niya? Gayunpaman, walang puwang para sa alinman. Ibang babae sa puso niya. Natahimik din si Quincy, at naging awkward ang atmosphere sa loob ng sasakyan. Makalipas ang ilang oras, binasag ng driver ang nakakainis na katahimikan. Emperor, nakarating na kami. Oh, sabi ni James at bumaba ng sasakyan na sinundan ng malapitan ni Quincy. Pagkababa ng sasakyan, tumingin si James sa manor na nasa harapan niya. May dalawang estatwa ng leon sa tabi ng tarangkahan. Habang ang mga gwardya ay nagpapatrolya sa lugar sa di kalayuan. Sinong nandyan? Lumapit sa kanila ang isa sa mga guard. Nang makita niya si James, binati niya ito ng magalang. Kaya ang emperador, ipapaalam ko sa mga nakatataas ang iyong pagdating. Matiag ang naghihintay si James sa may pintuan. Tanong ni Quincy, James, nandito ka ba sa Sullivans para kumbansihin silang sumali sa New Era? Ma'am, tumango si James at sinabi sa akin ni Maxine na bumisita siya ng ilang beses sa mga Sullivans. Sinabi niya sa akin na nagsimula na silang mag-alinlangan at hiniling sa akin na subukan at kumbansihin sila. Saglit na naghintay ang dalawa sa looban habang ang isang chubby na lalaki ay nagmamadaling tumakbo papunta sa kanila. Humarap ang lalaki sa harapan ni James at magalang na binati. You should have informed me of your arrival before, Mr. Kaydan. At kayong mga tao, paanong hindi mo sila maimbitahan pagkatapos nilang dumating? Pakiusap, pagkatapos mo,
Mr. Hayden. Inanyayahan ni Zayden, ang patriarch ng mga Sullivans, sina James at Quincy na pumasok. Pagkapasok nila ay nakahinga siya ng maluwag. Nabalitaan ni Zayden kung ano ang kaya ni James. Lalo na ang matinding pakikipaglaban kay Tobias sa Mount Thunder sect. Si James ay naging walang talo. Hindi niya kayang masaktan ang ganoong lalaki. Sa foyer ng mga Sullivans, tumayo si Zayden sa gilid. Tumingin sa kanya si James at sinabing, "Maupo ka, Zayden." Noon umupo lang si Zayden habang tumingin kay James at magalang na tinanong, "Pwede ko bang itanong kung anong negosyo mo sa mga Sullivans?" Nakangiting sabi ni James, "Bakit? Hindi ba pwedeng bisitahin ko na lang ang mga Sullivans?" May magaspang na ideya si Zayden kung bakit dumating si James. At handa siyang gumawa ng desisyon. Ngayon, isang hakbang na lang niya mula sa opisyal na pagpapahayag nito sa mundo. Nakangiting sabi ni Zayden, "Tiyak na nagbibiro ka, Mr. Hayden. Bakit hindi ka humabol?" Hindi nagpatalo si James sa paligid. "Ginoo Sullivan, dapat mong malaman na nagtayo ako ng Chamber of Commerce at kinuha ko pa ang mga negosyo ng mga Lee. Samantala, kakampi ko si Maxine Kayden ng pamilya Kayden. Hindi lang iyon, ngunit nariyan din ang Mount Thunder sect, ang asawa kong si Thea Callahan, at ang sect leader ng Celestial sect." Agad siyang nagsimulang magyabang tungkol sa kanyang lakas. Sa nakalipas na 100 taon mula nang maitatag ang Orient Commerce, nakagawa ito ng maraming walang prinsipyong gawain. Kaya, plano kong gumawa ng isang hakbang laban sa kanila sa malapit na mangyayari. Dahil naniniwala ako na isa kang matuwid na pagkatao, pumunta ako rito para ipaalam sa iyo ng maaga. Taos-puso din akong umaasa na aalis ka sa Orient Commerce sa lalong madaling panahon. Bagamat sinabi ni James na nag-aalok ng mga mungkahi kay Zayden, sa katunayan ay pinagbabantaan siya nito. "Nakita ko." Nakangiting sabi ni Zayden, "Nagkataon lang. Iniisip ko lang na huminto sa Orient Commerce at sumali sa New Era Commerce." "Paano iyon tunog?" "Iyan ay kahanga-hanga." Nakangiting sabi ni James. Pagkatapos, naging malungkot ang ekspresyon ni Zayden. At nagtanong siya, "Mr. Hayden, maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa iyong gagawin sa palabas?" Walang pag-aalinlangan na sinabi ni James. "Sa totoo lang, ngayon si Luke John Owen, ang sect leader ng Gu sect, ay patay na at si Callan Maverick ay nakatayo sa aking tabi. Plano kong lipulin ang Gu sect." Nang marinig ito, huminga ng malalim si Zayden. Kahit si Luke John ay patay na. Ngayong patay na siya, tapos na ang Gu sect. Sino pa ba sa Sol ang makakahadlang kay James? Ang kanyang pag-akyat sa kataas-taasang kapangyarihan ay itinakda sa bato. Nang marinig ang mga salita ni James, determinado siyang umalis sa Orient Commerce at sumama sa panig ni James. "Pupunta ako sa kumpanya at magdaraos kaagad ng pulong." Pagtingin kay James, binigay niya ang kanyang mga assurance. Sa loob ng 3 araw, sisirain ng mga Sullivans ang lahat ng relasyon sa Orient Commerce. Natutuwa akong malaman iyon. By the way, sorry sa interrupt ayon. Tumango lang si James at umalis. Hindi umimik si Quincy at sumunod na lang sa likod. Pagkaalis nila, nanlambot ang katawan ni Zayden. At bumagsak ito sa sofa. Wala na siyang ibang pagpipilian ngayon. Masyadong nakakatakot ang lakas ni James. Kahit na ang Celestial sect lamang ay magiging labis para sa mga Sullivans na pasanin. Bukod dito, si James ay ang Commander-in-Chief at Dragon King ng Southern Plains at ang Commander-in-Chief ng Red Flame Army. Siya ay walang kap-oras sa lahat ng Sol. Pagkaalis ay nakahinga rin ng maluwag si James. Sabi niya habang nakangiti, "I didn't expect things to go so smoothly with the Sullivans." Tumango si Quincy at sinabing, "Ngayon,
Ang mga Johnston na lang ng Ancient Four ang natitira. Kung kaya nating manalo sa Johnstons, mas maaabot pa ng New Era ang mas mataas na taas. Natatakot akong hindi. Bahagyang umiling si James at sinabing, "There's bad blood between me and the Johnstons. Walang paraan na makukumbansi ko sila. Sa katunayan, magpapasalamat ako kung hindi nila ako haadlang." Hindi kailanman naisip ni James na makipag-alyansa sa mga Johnston. Pagkatapos ng lahat, pinatay niya ang dating emperador at si Yakov Johnston, ang patriarch ng mga Johnston. Si Thea din ang pumatay kay Kennedy Johnston. Masyadong malalim ang kanilang sama ng loob laban sa mga Johnston. Tanong ni Quincy, ano ang susunod nating gagawin? Hanapan ko ang hari at makikilala ko si Xavier Zachary. Paano naman ako? Napaisip si James at sinabing, "How about this? Dapat kang mag-organisa ng isang pagtitipon at anyayahan ang mga miyembro ng New Era Commerce. Pagkatapos, magpakita ako kasama si Xavier at opisyal na ipinahayag ang teknolohiya sa kanyang mga kamay. Ito ang magiging karaniwang interes na nagbubuklod sa ating lahat." Naiintindihan. Tumango si Quincy at sinabing, "Gagawin ko kaagad ang mga paghahanda." Siya nga pala, kailan ko dapat ayusin ang pagtitipon? Sa 3 araw. Sapat na ang 3 araw para gawin ni James ang mga organisasyong paghahanda. Nakuha ko. Magkita-kita tayo, James. Umalis si Quincy pagkatapos magpaalam kay James. Ngayon, nagkaroon ng bomba sa kabisera. Nagbabagang balita. Si Maxine, ang pinuno ng pamilya ng Cadence, ay nagpahayag ng pag-alis nito sa Orient Commerce. Inihayag din niya na sasali ang pamilya sa New Era Commerce. Kasunod nito, nagdeklara rin ang mga Sullivans na huminto sa Orient Commerce para sumali sa New Era. Kumalat ang balita sa kabisera. Maraming pamilya ang natigilan. Ang Cadence at ang Sullivans ay ang mga pangunahing haligi ng Orient Commerce. Bukod dito, alam ng lahat ang New Era Commerce ay itinatag ni James upang labanan ang Orient Commerce. Samantala, sabay na inanunsyo ng dalawang pamilya ang kanilang pag-alis sa Orient Commerce. Si James na ba sa wakas ay nagsimulang kumilos. Ang Orient Commerce ay nasa huling bahagi nito. Ito ay isang labanan sa kapangyarihan para sa posisyon ng hari. Kahit sino pa ang magwagi. Ang mga tao ay maninindigan para makinabang dito. Sinusuportahan ko si James. Naging sensasyon ito sa buong Seoul. Kasabay nito, sa isang pisyo sa kabisera, naka-lotus position si Sky sa lupa. Sa sandaling iyon, nawala ang kanyang mga kulubot. At mayroon na siya ngayon. Isang mas batang hitsura. Hindi na siya ang Sky simula noon. Matapos masipsap ang kabuuan ni Tobias. Lakas, naabot niya ang mas mataas na taas. Nag-uulat, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang pumasok at lumuhod, na nagsasabing, ang mga Caden at ang mga Sullivans ay nagpahayag ng kanilang pag-alis mula sa Orient Commerce. Sumali sila sa New Era Commerce. Nang marinig ito, nagdilim ang ekspresyon ni Sky. Titulo lang si Sky. Ang tunay niyang pangalan ay Tiago Hugh. Sumpa ka, James. Nagdilim ang ekspresyon ni Tiago. At malamig niyang sinabi, ikaw ang dumating na naghahanap ng gulo. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa mga susunod na mangyayari. Ano ang dapat nating gawin? Sir, nang marinig ito, nawala sa isip si Tiago. Pagkaraan ng ilang oras, sinabi niya, sa tingin mo kaya mong labanan ang Orient Commerce? Mangarap pa, kikilos kami kaagad at lulunawin ang New Era Commerce. Dahil ang mga ito ay kamakailan lamang na itatag, maaari nating isuko ang ilan sa ating mga interes upang magtagumpay ang mga bagong sumali na miyembro ng New Era. Kabanata 1604. Ito ay mga magulong panahon sa kabisera. Dati, target lang ni James ang militar. Ngayon,
Maging ang komersyal na mundo ay nasangkot. Mula ngayon, si Saul ay magugulo. Ang ilang pamilyang matagal nang naitatag ay matatalsak sa kapangyarihan. Habang ang ilang mga umuusbong na pamilya ay sasamantalahin ang pagkakataon at umangat sa kapangyarihan. Sa nalalapit na koronasyon ng bagong hari, malaki ang makukuha mula rito. Sa sandaling iyon, sa tirahan ng mga kalahan sa Kensington. Sa lahat ng ito, ang mga kalahan ay umuunlad sa Kensington. Sa koneksyon nila ni James, agad silang umusbong bilang rising star sa Kensington. Maging ang mga pamilya mula sa kabisera ay kailangang magpakita ng kanilang paggalang sa kanila. Samantala, binigyang pansin ng mga kalahan ang sitwasyon sa kabisera. Nang ipahayag ng mga Caden at Sullivans ang kanilang pag-alis mula sa Orient Commerce at sumali sa New Era Commerce. Hindi napigilan ng mga kalahan ang kanilang pagnanais. Ama, ito ang perpektong pagkakataon. Nagtipon ang mga kalahan. Sinabi ni Howard, ang mga nakatayo sa kanang bahagi ay umunlad sa nakalipas na siglo. Ngayon, kailangan lang nating samantalahin ang pagkakataon at gawin ito. Ang mga kalahan ay hindi isang maimpluwensyang pamilya sa Kensington ngunit isa sa pinakamakapangyarihan sa kapital. Oo, Lolo, ito ang perpektong pagkakataon. Ibigay ang utos na magtungo sa kabisera. Nag-alok sila ng kanilang mga mungkahi. Nag-aalalang sabi ni Lex. Bagamat gusto ko, binalaan ako ni James na hindi maagang pumunta sa capital. Sinabi niya sa akin na ang tubig ay umaagos doon. Kung pupunta tayo, baka, walang dapat ipag-alala, may thea pa naman kami Sa kanyang panig, magagawa natin ang anumang bagay. Tama iyan. Sa halip na ibigay ang aming hiwan ng karne. Bakit hindi namin lahat ng ito para sa aming sarili? Naniniwala ako na kakampi pa rin natin si James. Nang marinig ito, tumingin si Lex kay Benjamin at nagtanong. Ano sa palagay mo? Ama, ikaw mismo ang magdedesisyon nito. Sabi ni Benjamin. Ano sa tingin mo, Gladys? Nilingon ni Lex si Gladys. Pagkatapos ng maikling sandali ng pag-iisip, sinabi niya, sa tingin ko ang opinyon ng lahat ay wasto. Ito ang perpektong pagkakataon. Kung si James ang magiging bagong hari, magpapakita siya ng paborismo sa mga kalahan. At saka, naniniwala ako na kayang manalo si James nitong power struggle. Yan ang naririnig ko sa mga lansangan. Sige, agad na tumayo si Lex at nag-anunsyo. Dahil nagkakasundo ang lahat, sabay-sabay tayong pupunta sa capital. Sa pagkakataong ito, isasama ko sina Howard, Benjamin, at David. Ang iba sa inyo ay mananatili dito. Tandaan, ang Kensington ang ating core. Kailangan mong unahin ang interes ng pamilya kaysa sa lahat. Lolo, gusto ko rin pumunta. Agad na tumayo si Tommy at nagmakaawa. Pakisama mo ako. Tumango si Howard. Pare, isama mo na lang siya. Sige, sumama ka sa amin. Naghanda ang mga kalahan na tumungo sa kabisera. Hindi na sila kontento na natigil sa isang hamak na lugar tulad ng Kensington. Sa Kensington, limitado ang espasyo para sa paglago. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan sa mas malakas at mas maimpluwensyang mga pamilya at negosyo ay maaari nilang maabot ang mas mataas na taas. Kasabay nito, sa kabisera, sa Peace Mansion, nakilala ni James ang hari. Paimpol niyang pinutol. Nasaan si Xavier Zachary? Sumagot ang hari, wala na siya sa kabisera. Sa katunayan, siya ay kasalukuyang nasa ibang bansa. Sabi ni James, kailangan ko siya ngayon. Kailangan ko siyang bumalik kaagad. Hindi pwede. May ideya ka ba kung gaano karaming tao ang nakatutok sa kanya? Malalagay siya sa panganib kapag nagpakita siya ngayon. Pagtatanggi ng hari sa ideya ni James. Napangiti ng mahina si James at sinabing, hindi ka ba kumpiyansa sa akin? Sino sa lupa ang maaaring saktan siya kapag nasa tabi niya ako?
Hindi naman mayabang si James. Siya ay sapat na malakas upang sabihin iyon ng may kumpiyansa. Ngayong patay na si Luke dyan. Tanging sina Lance at Sky lang ang natira sa Orient Commerce. Buong tiwala si James na masisiguro niya ang kaligtasan ni Xavier. Anong ibig mong sabihin? Napatingin si King kay James. Kabanata 1605. Bagamat maraming mga alamat na nakapaligid kay James kamakailan, walang ideya ang hari kung gaano siya kalakas sa kasalukuyan. Nakangiting sabi ni James, nakarating na ako sa 6th stair. Ang pagiging isang 9th-ranked Grandmaster ay sandali lang. Nang marinig ito, si Gloom, na nasa likod ng hari, ay napabulalas. Ano? Ang ika-6 na hagdan. Dahil isa siyang martial artist. Alam na alam niya ang ibig sabihin ng mga salitang iyon. Sa pamamagitan ng pag-abot sa ika-6 na hagdan. Nalampasan ng isa ang maraming makapangyarihang figure sa nakalipas na 1,000 taon. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Nahirapan siyang paniwalaan na si James, isang ordinaryong tao, ay maaaring maging isang nakakatakot na pag-iral sa maikling panahon. Ito ay hindi kapani-paniwala. Paano siya nagel-inang? Ngumiti si James at sinabing, maaari mo bang iwan ito sa akin ngayon? Oo. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Harry, malapit na akong magbitiw. Ngunit mayroon pa akong pamilyang dapat gamitin. Hinihiling ko lang na mag-alok ka sa akin ng ilang mga nakikita kapag naging bagong hari ka. Oo naman. Napangiti si James at sinabing, hindi naman big deal yun. Gayunpaman, hindi magkakaroon ng pangalawang silangan. Komersyo sa hinaharap. Ang New Era ay magiging isang patas at makatarungang kamara ng komersyo kung saan ang lahat ay maaaring umunlad kung sila ay magsisikap. Nang marinig ito, ngumiti si Harry, pero syempre, habang sinasabi niya iyon, lumingon siya kay Gloom at nag-utos. Sundan si James sa Mascooyay at ibalik si Xavier. Naiintindihan. Tumango si Gloom. Tumayo si James at sinabing, kailangan kong ibalik si Xavier sa loob ng 3 araw. Magmadali tayo at umalis kaagad. Bahagyang kumaway ang hari at sinabing, umalis ka na. Tumalikod na si James para umalis. Habang nakasunod naman si Gloom sa likuran. Pagkaalis nila, napawi ang ngiti sa mukha ng hari. Nagdilim ang kanyang mukha, at tahimik siyang bamulong sa ilalim ng kanyang hininga. Ang ika-6 na hagdan. Gaano kakila-kilabot? Paano niya nagawang mag-cultivate sa ganoong antas? Sa labas, tanong ni Gloom, James, umakyat ka na ba talaga sa 6th stair? Ngumiti si James at sinabing, well, not really. Isang hakbang pa ang layo ko sa pag-akyat dito. Paano mo nilinang? Hindi sinagot ni James ang tanong niya. Sa kanyang daan ng paglilinang, napakaraming hindi mailarawang karanasan ang kanyang naranasan. Sa halip, iniba niya ang usapan. Nasa Mascooyay si Xavier. Ma'am, tumango si Gloom at sinabing, bago ang nangyari sa Blotech Corporation. Lihim na inayos ng hari na paalisan si Xavier. Batay sa unang plano ng hari, binalak niyang lipulin ang lahat ng sinaunang panahon. Mga martial artist sa Mount Thunder sect bago lumipat sa kanyang susunod na plano. Gayunpaman, lumabas ka nang wala sa oras. At nagpas siyang iligtas sila. Ikaw ang dahilan ng lahat ng problemang nararanasan namin. Ngumiti si James at sinabing, gayunpaman, naayos na ang usapan. Ngayong patay na si Luke dyan ng Goose Sect. Wala na silang leader. Ang Orient Commerce lang ang humahadlang sa amin. Samantala, malapit nang bumagsak ang Orient Commerce. Matatapos na ang lumang panahon. Napabuntong hininga si Gloom. Let us hope na walang mangyayaring hindi inaasahan. Nagbigay ng assurance si James. Huwag kang mag-alala. Ang lahat ay magiging ayon sa plano. Tumango si Gloom. Sana nga. Sige. Oras na para umalis. Pagkaalis nila sa Peace Mansion,
Nagtungo sila sa rehiyon ng militar at sumakay sa isang eroplano patungo sa Mascooy. Maya-maya, dumating na sila. Si Xavier ay naninirahan sa isang villa sa isang maliit na bahay sa Mascooy. All this while, hindi man lang siya makaalis. Sa harap ng pintuan, wala siyang ideya kung ano ang nangyayari sa labas dahil wala siyang telepono. Iyon ay dahil siya ay nasa ilalim ng pag-aresto sa bahay. Kabanata 1606, si Xavier ay nasa ilalim ng house arrest dahil ang impormasyon sa kanyang kamay ay malapit nang mangyari sa susunod na henerasyon ng teknolohiya ng komunikasyon. Ang sinumang nakakuha ng impormasyon ay magkakaroon ng kalamangan sa kanilang mga kakompetensya. Bagamat siya ay nakakulong sa isang restricted space, ang kanyang kaligtasan ay garantisadong. Bukod dito, medyo komportable ang pamumuhay niya sa loob ng villa. Ito ang lugar. Itinuro ni Gloom ang villa sa harap nila at sinabing, nakahiwalay si Xavier sa ibang bahagi ng mundo dito. Bukod dito, siya ay ipinadala dito ng palihim ng hari at walang anumang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Kahit na may apocalypse sa labas, walang paraan na malalaman niya. Ma'am, tingnan ko. Tumango si James at tinungo ang direksyon ng villa. Dahil tila walang bantay ang villa, paimpol niyang itinulak ang pinto at dirdiretsong pumasok. Pagpasok sa villa ay agad na idiniin ang dulo ng espada sa kanya. Habang kumikidlat ang sword wielder, hindi nakaiwas si James sa oras. Legend. Ito si James. Nagmamadaling pumunta si Gloom sa kanila at sinabing, pinadala ako ng hari para kunin si Xavier. Napatingin si James sa may hawak ng espada. Isa itong matandang lalaki na nasa 60 taong gulang. Siya ay maikli ang buhok, bigod, at medyo chubby ang mukha. Nakasuot ng kulay abong suit. Ang kanyang ekspresyon ay mabangis at mabisyo. Nang marinig ang sinabi ni Gloom, napaatras siya. Gayunpaman, nanatili ang titig niya kay James. Bagamat siya ay nasa Mascooy, alam niya ang tungkol sa mga balita sa kanyang tahanan. Napakaraming chismis tungkol kay James. Bilang pinuno ng Yada sect, natural na alam niya ang mga ginawa ni James. Ipinakilala ni Gloom si James sa kanya. James, ito si Legend Xerxes, ang pinuno ng Yada sect. Isa siya sa mga pinakatapat na subordinate ng hari. Nakuha ng hari ang kanyang posisyon ng napakatagal dahil sa tulong ni G. Gabriel at Lance, kundi dahil sa pagkakaroon ng legend. Isa siyang makapangyarihang martial artist na tumawid sa ika-8 ranggo. Gayunpaman, siya ay palaging pinananatiling mababa ang profile at bihirang makipag-ugnayan sa labas ng mundo. Ma'am, bahagyang tumango si James. Nang makita ni James ang mga galaw ni Legend, alam agad ni James na hindi siya dapat magtripan. Kung hindi, sa lakas niya ngayon, dapat ay nakaiwas siya ng maluwag kahit na nahuli siya ng hindi namalayan. James, nauuna ka sa reputasyon mo. Nakatingin kay James na may apoy sa kanyang mga mata. Sinabi ni Legend, sana ay makipag-spar ako sa iyo. Ngumiti si James at sinabing, kahit tumawid ka na sa Celestial Razor ng ika-8 ranggo, nagawa mo lang idiin ang dulo ng iyong espada sa dibdib ko dahil nabigo ako. Kung hindi, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon laban sa akin. Mayabang si James. Gayunpaman, siya ay talagang makapangyarihan. Ang isang martial artist na tumawid sa Celestial Razor ng ika-8 ranggo ay walang pagkakataon laban sa kanya. Nang marinig ito, hindi nasiyahan si Legend. Malamig niyang sabi, what a bold claim. Dahil napasailalim ka sa utos ng hari. Wala akong choice kundi tumabi. Gayunpaman, maaari mo lamang bawiin si Xavier ngayon pagkatapos mo akong talunin. Itinaas niya ang kanyang espada, at ang invisible na sword energy ay umalangaw sa buong rehiyon. Boom! Agad na nabasag ang pinto sa likod ni James. Samantala,
Ang mga puno sa labas ng gusali ay nabunat na. Kahit na ang Legend ay nagpakita ng nakakatakot na kapangyarihan bago pa man magsimula ang labanan. Si James ay nagbigay lamang ng isang mahinang ngiti. Pagtingin kay Legend, nakangiti niyang sinabi, "Not bad. Mag-aaway tayo sa ibang lugar." Habang nagsasalita si Legend, nawala siya para lang muling lumitaw sa ere. Pagkatapos, mabilis siyang lumipad papunta sa bundok. Nasa likod ng villa, sumunod naman si James sa likod. Sa sandaling iyon, sa bulubundukin, ang alamat ay nakatayo sa isang puno na may taas na ilang metro, na naglalabas ng magandang aura na nakaapekto sa kanyang paligid habang ang mga nalaglag na dahon ay umiikot sa kanyang katawan. Samantalang si James ay nakatayong 20 metro ang layo sa kanya. Pagtingin kay Legend, sumilay ang ngisi sa kanyang mukha. Nagmamadali ding pumunta si Gloom dito. Na-curious siya kung gaano kalakas si James. Bilang alagad siya ni Legend, alam niya ang tungkol sa kanyang lakas. Bago napatay ang espiritong pagong, iilan lamang ang makakatalo sa kanya. Kahit na maraming makapangyarihang martial artist ang lumitaw pagkatapos patayin ang spirit turtle. Gayunpaman, isa pa rin siya sa pinakamakapangyarihang martial artist na naroon. Ang kanyang Six Streams Blade ay hindi matatalo. Na-curious si Gloom na makita kung paano kumpara ang Six Streams Blade ng Yada sa 13 Heavenly Swords ng Cadence. Pinagmasdan niya ang sitwasyon sa pag-asa. Tumayo si James sa isang sanga ng puno at tumingin sa Legend na hindi kalayuan sa kanya. Pagkatapos, gumawa siya ng isang malugod na kilo at sinabi, "Halika, dapat kang mag-strike habang may pagkakataong gawin iyon." Gaano kasinggit, kahit na ang Legend ay nakakita ng mga taong mayabang noon. Ito ang unang pagkakataon na nakilala niya ang isang taong mayabang. James, ngumiti siya ng malamig. Pagkatapos, sa isang kisap mata, humarap siya kay James at naglaslas gamit ang kanyang espada. Nanatili si James doon. Hindi kumikibo. Sa sandaling naglaslas si Legend, hinugot niya ang Blade of Justice. Sa sandaling iyon, kumislap ang isang gintong liwanag. Itinaas niya ang kamay at madaling hinarang ang atake ni Legend. Gayunpaman, habang ang pag-atake ng Legend ay nagdala ng malaking puwersa, ang sangay na kinaroroonan ni James ay nabasag ng nakakatakot na sword energy. Sa sandaling iyon, nawala si Legend upang muling lumitaw ang ilang metro ang layo at inihanda ang kanyang susunod na galaw. This time, nagpakita siya sa tabi ni James. Gayunpaman, madaling hinarang ni James ang kanyang pag-atake bago pa makapag-react si James. Mabilis na umatras si Legend. Pagkatapos, naglaslas siya ng 6 na beses gamit ang kanyang espada. Sa pagkakataong ito, 6 na alon ng sword energy ang naganap at inatake si James mula sa lahat ng panig tulad ng mga homing missiles. Isang lamig ang damaloy sa gulugod ni James. Anong kakaibang pamamaraan ng espada? Kahit natulala si James, hindi pa rin nagbabago ang ekspresyon niya. Naglaslas siya gamit ang Blade of Justice, at naghiwalay ang mga alon ng sword energy. Pagkatapos, sa bilis ng kidlat, lumitaw siya sa likod ng Legend at pinindot ang Blade of Justice sa kanyang likod. Nag-freeze ang alamat. "Natalo ka," mula sa likuran ang boses ni James. Ibinuka ng alamat ang kanyang bibig. Gayunpaman, walang boses na dumating. Alam niyang malakas si James. Kaya naman ginamit niya ang Six Stream Sword, ang signature martial arts skill ng Yada Sect. Sa simula pa lang, gayunpaman, madali silang tinalikuran ni James. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataon laban sa kanya. Sa kaso ng isang tunay na labanan, ang kanyang katawan ay tinusok ng espada. "You win," sabi ni Legend sa pagkabigo. Tama si James. Ang pagpatay sa kanya ay isang piraso ng cake. Isinabot niya ang kanyang espada. Gayon din si James. Sa di kalayuan,
Naiwang nakanganga ang bibig ni Gloom. Hindi ka panipaniwala. Pagkatapos ng laban, bumalik silang tatlo sa villa. Sa looban, tumingin si Legend kay James at nagtanong, James, gaano ka kalakas? Bahagyang ngumiti si James at nanatiling tahimik. Ang iyong sword technique ay kahanga-hanga. Sabi ng Legend, ang Six Stream Sword ay ang signature martial arts skill ng aking sekta. Bagamat gamitin itong isa sa pinakamakapangyarihang diskarte sa espada sa mundo, madali mong pinalihis ang mga ito. Samantala, hindi ko lang makita ang galaw ng iyong espada. Hindi yun kamukha ng 13 Heavenly Swords. Ano iyon? Ganoon ba? Bulong ni James. Hindi nagtagal. Natapakan siya ng lahat. Ngayon, may nagsabing makapangyarihan siya. Tuluyan ng natalo ni Tyrus si James. Pagkatapos ng pagmuni-muni, napagtanto ni James ang kanyang antas ng martial arts ay abysmal. Dahil ayaw niyang mag-aksaya ng hininga sa paksang ito. Pumutol na lang siya sa paghabol. Nasaan si Xavier? Gusto kong makita siya. Itinuro ni Legend ang hagdan at sinabing, nasa itaas siya. Dito, sumunod ka sa akin. Pagkasabi nito, tumayo siya at sinabing, pakiusap. Tumayo si James at sinundan siya sa taas. Pagdating sa ikalawang palapag, napansin ni James na maraming kagamitan sa pagsasaliksik na makikita lamang sa isang laboratorio ng pananaliksik. Samantala, isang lalaki ang abala sa pagdurog ng kanyang mga daliri sa computer. Xavier, may naririto para sa malubong sa iyo. Sabi ni Legend, sandali lang. Pwede ba? Hindi man lang inangat ni Xavier ang kanyang ulo. Nakangiting sabi ni Legend. Ganito na siya simula nang pumunta siya rito. Minsan, lumalampas pa siya sa pagkain. Dahil sa trabaho, naglakad si James papunta kay Xavier at napatingin sa screen ng monitor. Gayunpaman, dahil mayroon lamang hindi nakikilalang data dito, hindi maintindihan ni James ang anuman. Kaya naman, matiyagang naghintay siya. Hindi nagtagal, lumipas ang isang oras. Nang matapos si Xavier sa kanyang trabaho ay lumingon siya kay James at nagtatakang nagtanong. Sino ka? Napatingin si James kay Xavier. Medyo iba siya sa naisip niya. Dahil si Xavier ang may-ari ng isang malawak na conglomerate. Dapat nakasuot siya ng suit and tie. Gayunpaman, ang Xavier na nasa harap niya ay nakasuot ng maikling manggas. Siya ay may gaskasan, balbas na hitsura, at siya ay medyo nawala ng gana na para bang hindi siya nakatulog ng ilang araw. Tumingin si James kay Xavier at nakangiting sinabi, Hello, James ang pangalan ko. Ha? Sinong James? Sandaling natarante si Xavier. Hindi pa emperador si James nang umalis si Xavier sa kabisera. Kaya, hindi niya ito makilala. Kaagad, pagkaraan ng ilang oras, napabulalas siya. Maaaring ikaw ang Dragon General ng Southern Kapatagan. Tumango si James at ngumiti. The one and only. Kumusta ka, Dragon General? Iniabot ni Xavier ang kanyang braso. Hinawakan ni James ang kanyang kamay at sinabing, pag-usapan natin ang mga bagay sa ibaba. Sige, magpapalit muna ako ng damit. Ma'am, naunang bumaba si James. Naghintay siya ng humigit kumulang 20 minuto bago nakahanda si Xavier. Nakasuot na siya ngayon ng suit. At ahit ang kanyang balbas. Mukha siyang mas masigla kaysa kanina. Tinuro ni James ang sofa at sinabing, have a seat. Umupo si Xavier sa kanyang upuan. Nahulaan niya sigurong may nangyari para nandito si James. Dragon General, pumunta ka ba para sa impormasyon sa aking mga kamay? Tumingin siya kay James. Ma'am, tumango si James. Maraming nangyari habang nandito ka. Maikling isinalaysay ni James ang hanay ng mga pangyayaring naganap ang pagkabangkarote ng Blue-Tech Corporation. Ang pagdukot kay Delilah, at ang kanyang pagiging pinaghahanap ng halos lahat ng mga puwersang naroon.
Maaaring hindi mo alam ito. Ngunit ang mundo ay bumabagsak sa kaguluhan dahil sa teknolohikal na tagumpay na ginawa mo. Pumunta ako dito para ipahayag ang aking hangarin na makipagtulungan sa iyo. Alam ni Xavier ang tungkol dito. Kabanata 1609. Bagamat hindi siya maaaring makipag-ugnayan sa labas ng mundo ng walang telepono, mayroon siyang computer na ginamit niya upang suriin ang balita. Bukod dito, paminsan-minsan ay kinakausap siya ni Legend tungkol sa mga pangyayaring naganap sa mundo. Tumingin siya kay James at nagtanong, "Naririto ka ba sa ngalan ng bansa o bilang isang individual?" Ang bansa. Tiningnan siya ni James sa mata at sinabing, "Kung hindi dahil kay Saul, wala akong interes sa teknolohiyang nasa kamay mo." Tanong ni Xavier, "Paano mo balak makipagtulungan?" Sabi ni James, "Pareho kayong scientist at businessman. Kaya wala kayong masyadong alam sa sitwasyon sa capital. Paano kung sasabihin ko pa sa iyo ang tungkol dito?" Isinalaysay ni James ang hanay ng mga pangyayaring naganap mula sa Orient Commerce, na itinatag isang siglo na ang nakalipas, hanggang sa kasalukuyang nakakagulong web ng mga relasyon. Pagkatapos nito, muling sinabi niya, "Nagtatag ako ng New Era Commerce para labanan ang Orient Commerce. Ngayon, kahit na ito ay umabot sa isang medyo malaking sukat, kailangan namin ng isang karaniwang interes upang itali ang lahat. Ano ang kinalaman niyan sa akin?" Napatingin si Xavier kay James. Sabi ni James, "Kailangan ko ang teknolohiyang mayroon ka. Huwag mag-atubiling magsalita kung may kailangan ka." Matapos mag-isip sandali, sinabi ni Xavier, "Paano ito? Ang Kamara ng Komersyo ang magiging responsable para sa pag-secure ng mga pondo. Samantala, ibibigay ko sa iyo ang teknolohiya bilang kapalit ng 5% ng pagbabahagi ng kumpanya." Hindi pwede. Umiling si James. Bagamat kakaunti ang alam niya tungkol sa pamamahala ng negosyo. Alam niya kung ano ang kasama sa 50% ng shares ng kumpanya. Napakaraming negosyo sa New Era Commerce. Bukod dito, isang malaking halaga ng pondo ang kinakailangan para ipagpatuloy ang pananaliksik. Ito ang bukang liwayway ng isang pambihirang tagumpay sa teknolohiya ng komunikasyon. Kung magtagumpay sila, maninindigan silang kumita ng malaki mula rito. Kaya, kailangan niyang tiyakin ang bawat negosyo ng miyembro sa New Era ay maaaring makuha mula sa kanilang pakikipagtulungan. Kung si Xavier lamang ang kumokontrol sa 50% ng mga pagbabahagi, ano ang makukuha ng iba? Ano ang maaari mong ibigay sa akin kung gayon? Napatingin si Xavier kay James. Pagkatapos ng ilang pagninilay-nilay, sinabi ni James, "Paano ito? Magtatatag kami ng isang bagong kumpanya ng telekomunikasyon kung saan magkakaroon ka ng karapatan sa 5% ng mga bahagi nito. Bukod dito, hindi mo kailangang gumastos ng 1 sentimo sa iyong pananaliksik sa hinaharap. Hindi lang iyon, pero maipapangako ko rin sa iyo na hahawak ka ng 5% ng shares ng kumpanya kahit gaano pa kalaki ang pagbabago ng sitwasyon." Umiling si Xavier at sinabing, "5% is too little. James, alam mo ba kung ano ang kaya ng teknolohiya sa aking mga kamay? Maaari akong kumita ng malaki sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa sinuman." Napangiti ng mahina si James at sinabing, "Ako ang pinakamahusay na kasosyo sa pakikipagtulungan doon. Sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa sinuman, tinitiyak ko sa iyo na ang iyong mga interes ay year-on lamang. Patay na ang iyong asawa, at nagsumikap ako upang mailigtas ang iyong anak. Gusto mo bang makulong dito habang buhay?" Tumayo siya at nagpatuloy, "Pag-isipan mo ang sinabi ko, Xavier. Kung pumayag kang makipagtulungan sa akin, bumalik ka agad kay Saul. Kung hindi, hindi ko na isasaalang-alang muli ang aking sarili sa iyong mga gawain." Nang marinig ito, nawala sa isip si Xavier. Pagkaraan ng ilang oras, nagsalita siya,
Ito ay isang deal. Kung gayon, matagal na niyang pinag-isipan ito. Sa pamamagitan lamang ng pakikipagtulungan kay Sol maaari niyang palawakin ang kanyang pananaliksik at mapasikat ang Z-Network. Ang pagpasok sa isang partnership sa isang conglomerate ay hindi magagarantiya sa kanya ng malawakang katanyagan ng Z-Network sa buong Sol at maging sa mundo. Bukod pa rito, kahit na siya ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay sa pananaliksik, siya ay medyo isang paraan upang magtagumpay. Ang pagpapatuloy ng kanyang pananaliksik ay nangyayari ng malaking kayamanan na hindi kayang bayaran ng walang negosyo. Oo naman. Nang marinig ito, ngumiti si James at sinabing, "Pack your bags. Babalik kami sa Sol this instant." Nakuha ko. Bigyan mo ako ng 1 minuto. Agad na umakyat si Xavier. Samantala, nanatiling tahimik ang Gloom at Legend. Pagkaalis ni Xavier, nagtanong si Gloom, "James, si Xavier ay napabilang sa ating mga plano. Maaari mo ba talagang garantiya ang kanyang kaligtasan pagkatapos ibalik siya kay Sol?" "Siyempre," tumango si James. Sabi ni Gloom, "Alam kong hindi ka magagapi. Pero kaya mo bang manatili sa tabi niya sa lahat ng oras?" Nakangiting sabi ni James, "Once we return to Sol, I'll officially announce my partnership with Xavier. Ngayong nasa ilalim na siya ng proteksyon ko. Sinong maglalakas loob na kumilos laban sa kanya? Ngayong patay na si Lukjan ng Gusek. Tanging ang Orient Commerce lang ang nagbabanta sa kanya. Gayunpaman, kumpiyansa si James na ang Orient Commerce ay hindi nagagawa ng mga maling taktika gaya ng pagpatay sa isang siyentipiko." Kabanata 1610. Mabilis na kumilos si Xavier. Gumawa siya ng backup ng data. Sinira ang computer system ng research laboratory sa ikalawang palapag. At dinurog din ang monitor at ang hard drive. Pagkatapos, sumakay si James sa eroplano papunta sa Sol kasama si Xavier at umalis sa Mascooy. Maya-maya, nakarating na sila kay Sol. Dahil mahalaga si Xavier sa kanyang mga plano, agad siyang dinala ni James sa tirahan ng mga Kaidan para makasama niyang muli ang kanyang stepdaughter. Bagamat isang ampon si Delilah, gayunpaman ay pinakitunguhan niya ito ng mabuti. Matapos ipadala si Xavier sa tirahan ng mga Kaidan, umuwi si James at tiningnan ang kalagayan ni Thea. Sa kabutihang palad, hindi ito lumala. "Okay lang ako, darling," nakangiting sabi ni Thea. "By the way, hindi ka ba pumunta sa Mascooy? Ibinalik mo ba ang lalaki?" 1/3. "Oo, ginawa ko. Kailangan kong hanapin kaagad si Quincy at pag-usapan ang susunod nating gagawin. Nga pala, may kailangan akong sabihin sa iyo." Nag-aalangan na sabi ni Thea. Sinabi ni James, "Ako ay lahat ng tainga." Grandpa, pagkatapos ng panandaliang pag-aalinlangan, sinabi sa kanya ni Thea ang tungkol sa paglalakbay ni Lex sa Capital. "Nakikita mo, ang New Era Commerce ay naging isa sa mga pinakamaimpluwensyang kamara ng komersyo sa Sol pagkatapos ipahayag ng mga Kaidan at Sullivans ang kanilang pag-alis mula sa Orient Commerce. Sa paniniwalang ang pamilya ay maaaring manindigan upang makakuha mula dito. Dinala ni Lolo ang mga kalahan dito sa kabisera upang sumali sa New Era. Kung tutuusin, plano nilang lumahok sa pulong na gaganapin sa lalong madaling panahon. Pero ano? Tanong ni James. Patuloy ni Thea, ang New Era Commerce ay may napakataas na pamantayan para sa mga negosyong gustong sumali. Kailangan mong magkaroon ng isang tiyak na halaga ng mga asset at malakas na koneksyon. Bagamat ang mga kalahan ay mahusay na umuunlad, hindi pa rin sila sumasali sa New Era Commerce. May naiisip ka bang paraan para makasali sila? Natahimik si James nang marinig iyon. Kinasusuklaman niya ang paggamit ng mga interpersonal na relasyon upang isulong ang interes ng isa. Sa normal na kalagayan, tatanggihan sana niya ang pakiusap ni Thea dahil medyo delikado siyang posisyon ngayon.
Kung kumalat ang balita tungkol sa kanyang pagtatangi, masisira ang kanyang reputasyon. Gayunpaman, nag-aalala siya tungkol kay Thea, na nasa isang medyo malubhang sitwasyon. Hindi niya nais na magpalubha sa kanya. May iisipin ako. Sa huli, gumawa siya ng kompromiso. Salamat, mahinang wika ni Thea. Aalis na ako. Sinuot ni James ang jacket niya at tumalikod na para umalis. Pagkatapos, tinawagan niya si Quincy. Si Quincy ay kasalukuyang nasa punong tanggapan ng New Era. Ang New Era ay parehong silid ng komersyo at isang kalipunan. Si Quincy naman ang namamahala. Matatagpuan sa gitnang rehiyon ng pinakamataas na bahagi ng capital. Ang New Era Commerce ay napapalibutan ng mga skyscraper sa lahat ng panig. Maraming MNC ang nagtatag ng kanilang punong tanggapan dito. Ang punong tanggapan ng New Era Commerce ay isang gusali na may taas na 80 palapag. Dahil kamakailan lamang ito na itatag, walang gaanong gagawin. Ngayon, ang kanilang kasalukuyang prioridad ay ang mag-imbestiga sa mga negosyo at manalo sa kanila. Na ginagawa nilang isa pang miyembro ng New Era. Sa kanyang pagdating, agad na nakilala si James ng mga security guard. Magalang nilang binati siya. Welcome, Emperor. Si James ay isang kilalang tao sa kabisera. Bukod dito, ang mga alingaw sa kalye ay siya ang susunod na hari at ang magiging pinuno ng Sol. Kabanata 16:11. Ito ay maliwanag sa mga pangyayaring naganap nitong huli. Ma'am, tumango si James at sinabing, may appointment ako kay Quincy Zenos. Pakiusap, pumasok ka. Hindi siya nang ahas na pigilan ng mga security guard. Samantala, maraming reporter ang nagtipon sa labas lamang ng New Era Commerce. Ang pagdating ni James ay nagdulot ng lubos na kaguluhan. At isang larawan niya ang kanyang pagpasok sa gusali. Sa isang iglap, nagsimulang kumalat ang mga tsismis. Samantala, ang mga mamamahayag na nagnanais na makakuha ng higit na atensyon ay pinalaki ang mga minutong detalye. Sa opisina ng chairman sa ika-18 palapag ng New Era Commerce, sinusuri ni Quincy ang kanilang mga dokumento sa kanyang mga kamay. Isang babaeng mukhang kaakit-akit na naka-business attire ang tumabi sa kanya. Si Xiomara Lee, ang dating namamahala sa mga negosyo ng mga Lee. Isa na siyang assistant ni Quincy. Quincy, naglabas na kami ng release. Sa umaga ng makalawa, ang mga miyembro ng New Era ay magtitipon dito para sa unang taunang general meeting. Mangyaring tingnan ang bagong compile na listahan ng mga kalahok. Bahagyang kumaway si Quincy at sinabing, basahin ko ang listahan mamaya. Naiintindihan. Inilagay ni Xiomara ang listahan sa isang table sa tabi ni Quincy. By the way, parang may naalala. Huminto si Quincy sa kanyang trabaho at nagtanong. Masyado bang mataas ang threshold para sa pagsali sa New Era? Sabi ni Xiomara, I don't think so. Ang Orient Commerce ay may mas mahigpit na mga kinakailangan kaysa sa atin. Sinabi ni Quincy, nais ni James na lumikha ng isang hindi magaganap na silid ng komersyo. Samantala, ang tanging mga negosyong sumasali sa amin ay malalaking, kilalang mga conglomerates. Sa palagay ko ay dapat nating makita ibaba ang mga kinakailangan kapag ang ating pangalan ay kumalat sa malayo at malawak pagkatapos ng unang taunang pangkalahatang pagpupulong upang payagan ang mga katamtamang laki ng negosyo na sumali sa atin. Sa ganoong paraan, makakaipon tayo ng mas maraming kapital sa maikling panahon. Nang marinig ito, tumango si Xiomara at sinabing, mukhang magandang ideya iyon. Gayunpaman, mapadali ang proseso ng pamamahala. Kailangan naming magsagawa ng detalyadong pagsusuri sa mga negosyong nalalapat. Kung hindi, maaaring magkaroon ng problema sa hinaharap. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng opisina. At pumasok si James. James! Bati ni Quincy sa kanya. Tumingin si Xiomara kay James at binati rin siya.
Emperor. Bahagyang kumaway si James at naglakad papunta sa sofa at umupo. Lumapit si Quincy sa kanya at umupo sa tapat niya. Sumunod naman si Zemara. Pagkatapos makaupo, nagtanong si Quincy, "Napakabihirang bisita natin ngayon. First time mo dito kong." "Hindi ako nagkakamali." Nakangiting tanong ni James. "Ibinalik ko na si Xavier. Ngayon, narito ako para talakayin ang susunod nating gagawin." "Talaga?" Tuwang-tuwang tanong ni Quincy. "Napag-usapan mo na ba talaga siya?" "Ma'am." Tumango si James at sinabing, "Yes, we have." Siya ay may karapatan sa 5% ng mga bahagi ng kumpanya bilang kapalit ng data sa kanyang mga kamay. Narito kung ano ang iniisip ko. Magre-rehistro kami ng bagong kumpanya na pangunahin sa Z-Network. Hanggat miyembro ka ng New Era, magiging karapat-dapat kang mamuhunan sa kumpanya. Ang pakikilahok sa mga pulong ng lupon at ang paggamit ng mga karapatan sa pagboto ay tinutukoy batay sa ratio ng kontribusyon sa kapital. Sa ganoong paraan, magkakaroon tayo ng iisang interes na nagbubuklod sa lahat. Mukhang magandang plano iyon. Tumango si Quincy at sinabing, "I share the same opinion." "Paano ito?" "Ipapahayag namin ito sa darating na taunang pangkalahatang pagpupulong." "Gayunpaman, ano ang magiging rehistradong kapital ng bagong kumpanya? Magkano ang gusto mong puhunan?" Kinawayan ni James ang kanyang kamay at sinabing, "Hindi ko maintindihan ang mga detalye. Ipapaubaya ko sa iyo ang lahat." Tumango si Quincy. "Sure, dalhin mo si Xavier dito para makita ako. Kailangan kong magtanong ng personal tungkol sa kanyang pag-unlad ng pananaliksik at halos tansyahin ang mga pondong kailangan para saliksikin ang Z-Network. Sa pagkakaroon ng preliminary budget, mas makokolekta natin ang mga pondo at maipamahagi ang mga shares. Walang problema, hihilingin ko sa mga Kayden na ipadala agad dito si Xavier." Walang alam si James sa negosyo. Ang layunin niya rito ay maunawaan ang susunod na pagkilos ni Quincy. Sa pamamagitan lamang ng pag-unawa sa kanyang mga plano ay mas mahusay siyang makikipagtulungan sa kanya. Sasamantalahin din niya ang pagkakataon at buburahin ang lahat ng labi ng gusek sa capital. Siya nga pala, naalala ni James ang hiling ni Thea. Tumingin kay Quincy, tinanong niya, "Ano ang mga kinakailangan para sa pagsali sa New Era?" Sagot ni Quincy, "Medyo mahigpit ang mga requirements. Tanging ang mga kumpanyang may market value na $5 bilyong pataas ang bilang para sa proseso ng aplikasyon. Hindi lang iyon, ngunit mayroon pa kaming isang club na i-audit ang kanilang mga account. Ang mga negosyo lang na may malusog na cash flow ang makakapasa sa preliminary round." Tumango si James at sinabing, "Eto ang kaso, nais ng mga kalahan na sumali sa New Era Commerce. May magagawa ka ba tungkol dyan?" Nakangiting sabi ni Quincy, "Sa iyo ang Chamber of Commerce. James, isa lang akong manager na tumutulong sa iyo. Ang iyong salita ang may huling sasabihin." Nang marinig ito ni James ay nakahinga ng maluwag. "Kung wala nang iba, I'll be taking my leave. Aayusin ko na may magpapadala kay Xavier dito ng patago. Gayunpaman, alalahanin na si Xavier ay dapat itago sa mata ng publiko sa ngayon. Kung hindi, baka nasa panganib siya." "Nakikita ko." Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi ni Quincy, "Kung ganoon, pupunta ako sa tirahan ng mga Kayden at makipag-usap sa kanya. Gumagana rin iyan." Pagkatapos ng maikling pag-uusap, umuwi na si James. Pag-uwi, nilapitan siya ni Thea at tinanong, "Naging maayos ba ang lahat?" "Oo, nangyari. Sinabi ko kay Quincy ang tungkol sa bagay ng mga kalahan. At handa siyang pumikit." Sumandal si James sa sofa at hinimas ang kanyang mga templa. Pinag-iisipan ang susunod niyang gagawin. Habang pinalalakas ang Chamber of Commerce sa parehong oras,
Lipulin niya ang mga labi ng Ghoul Sect sa lalong madaling panahon. Hindi lang iyon. Ngunit mayroon siyang isa pang bagay na dapat harapin: Centennial Corporation, na itinatag ng Ghoul Sect. Gayunpaman, naging mabilis ang pag-unlad ng Centennial, at isa na itong multinational pharmaceutical corporation. Kung siya ay kumilos ng walang ingat at isara ang negosyo, marami ang mawawalan ng trabaho. At sa gayon ay magdulot ng media sensation sa buong mundo. Ngayon, ang tanging magagamit na opsyon ay ang kunin ang Centennial ng tahimik. Inilabas ni James ang phone niya at tinawagan ang isang numero. Gusto kong imbestigahan mo ang Centennial Corporation. Gusto kong malaman ang mga shareholder at taong namamahala sa kumpanya. Matapos tawagan si Henry, inihagis niya sa tabi ang kanyang telepono. Tanong ni Thea, "Darling, may balak ka bang gumawa ng hakbang laban sa Centennial?" "Ma'am," tumango si James at sinabing, "Ngayong patay na si Luke Jan at ang Ghoul Sect ay walang lumabas na pinuno. Kailangan kong kunin ang kontrol sa Centennial bago ang susunod na sect leader ng Ghoul Sect." Pagkatapos ng maikling pagninilay-nilay, sinabi ni Thea, "Dahil patay na si Luke Jan, bakit hindi nabawi ni Callan ang kontrol sa Ghoul Sect? Siya ay dating leader ng sekta. Kung tutuusin, dapat madali niyang mabawi ang kontrol. Di ba? Hindi masamang ideya." Gayunpaman, wala si Callan sa capital ngayon. Nasa Divine Sword Villa pa rin siya sa ngayon. Hindi na siya makakabalik agad. Once na bumalik siya, "I'll discuss the matter with him," James said. Naniniwala siyang may saysay ang mga sinabi ni Thea. Sa halip na lipulin ang Ghoul Sect, ang pagkakaroon ng kontrol dito ay isang mas mabuting pagpipilian. Pagkatapos ng lahat, ang Ghoul Sect ay medyo mabigat. Kung kaya niyang kontrolin ito, pakikitungo sa Orient Commerce ay hindi gaanong mabigat na gawain. Speaking of Divine Sword Villa, ninais ni James na bumalik sa lugar na iyon. Malapit nang maging Dragon Slayer, nilikha. Isa itong espadang pinanday gamit ang dugo at luha ng Divine Sword Villa sa maraming henerasyon. Gusto ni James na masaksihan ang Dragon Slayer gamit ang kanyang mga mata. Gayunpaman, dahil may mga bagay pa siyang dapat asikasuhin sa kabisera, hindi siya makaalis ng maaga. Sa buong araw, nanatili si James sa bahay. Kinagabihan, dumating ang mga Callahan, si Lex, Howard, Benjamin, Tommy, at David ay nakatayo sa labas ng pinto. "Hello. Please come in," bati ni Thea sa kanila. Kabanata 16:13. Ang galing mo, Thea. Pagpasok sa bahay, sinimulan ni Lex na purihin si Thea. Tunay na isang pagpapala kayo sa mga Callahan. Pagkatapos ng lahat, ikaw ang nagpakita sa pamilya ng landas tungo sa kaluwalhatian. Ngayon, nakapagtatagpa tayo ng foothold sa capital. Naniniwala ako na maaabot natin ang mas mataas na taas sa pinakamataas at magiging isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa Sol. Babalik ako sa kwarto ko. Walang bati kay Lex at sa iba pa. Nag-iwan ng kahit isang pangungusap si James at bumalik sa kanyang silid. Tumingin si David kay Thea at nagtanong. Mukhang hindi siya masyadong masaya. Di ba? Ngumiti si Thea at sinabing. Pagod na siguro siya. Napakaraming trabaho lately. Oh, sabi ni David. Sa pagsasalita tungkol sa trabaho, talagang maimpluwensyang si James. Personal akong pumunta sa New Era Commerce ng maraming beses upang isumite ang aplikasyon sa pagiging miyembro. Gayunpaman, sa bawat pagkakataon, ako ay tinanggihan. Pagkatapos makipag-usap sa iyo tungkol sa problema, may agad na nakipag-ugnayan sa amin at ipinaalam sa amin ang matagumpay naming mga aplikasyon. Ngumiti si Thea, hindi sana siya tumulong noon. Gayunpaman, ang kanyang buhay ay malapit ng magwakas. At ang tanging bagay na inaalala niya ay ang mga Callahan. Kaya, nagpasya siyang tulungan sila sa abot ng kanyang makakaya.
Nang maalala niya ang nalalapit niyang kapahamakan, hindi niya maiwasang malungkot. Pumunta lang dito si Lex para magpasalamat. Kaya naman, hindi siya nagtagal. Matapos makausap ng ilang sandali si Thea ay tumayo ito at umalis. Kinailangan niyang lumahok sa taunang pangkalahatang pagpupulong ng New Era Commerce. Kaya kailangan niyang maghanda. Matapos paalisan ang mga kalahan, bumalik si Thea sa kanyang silid. Pagpasok sa pinto, nakatayo lang si James sa gitna ng silid. Tinitingnan ang Blade of Justice. Mahal. Nang marinig ang boses ni Thea, inalis ni James ang Blade of Justice. Sabi ni Thea, wala na akong mahabang buhay. At ang inaalala ko lang ay magiging kapalaran ng mga kalahan. Alam kong marami akong gustong hilingin. Pero, nagmamadaling pinutol siya ni James. Wala lang, darling. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Thea. Gabi na, dapat na tayong matulog ngayon. Napatingin si Thea kay James na may pilyong ngisi sa mukha. Nanunukso. It's going to be my fertility period for the next few days. Kailangan nating magsikap. Pero ang katawan mo. Napatingin si James kay Thea. Hindi niya kakayanin na magpataw ng ganoong kabigat sa katawan ni Thea. Lahat ay maayos. Ngayon, mag-shower ka na. Tinulak niya si James papunta sa banyo. Kasabay nito, sa isang patio sa mga suburb, nakaupo si Sky sa looban habang ang kanyang katawan ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Samantala, may lalaking nakaluhod sa harapan niya. Inimbitahan ng Divine Sword Villa ang lahat ng martial artist na magtipon sa Divine Sword Villa. Sinasabi nila na ang isang banal na tibak ay malapit ng mapeke at hinahanap nila ang Panginoon nito. Oh! Nang marinig ito, napukaw ang curiosity ni Sky. Huminto siya sa paglilinaw at nagtanong, anong uri ng banal na espada? Sinabi ng nakaluhod na lalaki. Sinabi nila na ang mga panday ng espada ay nagsimulang magpanday ng espada 1,300 taon na ang nakalilipas. Gayunpaman, walang sino man ang makakabisado sa espada. Kaya naman inimbitahan ng Divine Sword Villa ang mga martial artist sa mundo na magtipon doon para maghanap ng may-ari nito. Nang marinig ito, natigilan si Sky, 1,300 taon para magpanday sa tibak. Ito ay dapat na hindi ordinaryong espada. Kailangan kong pumunta at tingnan. Tumayo siya at nag-inat. At saka, oras na para mag-warm up ako. Nagtiwala si Sky. Ngayong ganap na niyang napino ang kapangyarihan ni Tobias na kanyang hinigop. Hindi na siya makapaghintay na ipakita ang kanyang lakas sa mundo. Kabanata 16:14. Sa bungangan ng bulkan ng Divine Sword Villa. Nakatayo si Callan sa tabi ni Waylon Giovanni, ang may-ari ng Divine Sword Villa. Nag-aalalang sabi niya, Waylon, masyadong reckless ang desisyon mo. Ito ay isang banal na tibak. Gayunpaman, inanyayahan mo ang mga martial artist sa mundo na pumunta at saksihan ang paglikha nito. Tiyak na maaakit nito ang atensyon ng masasamang tao. Sa sandaling iyon, maaaring magkaroon ng isang mabangis at madugong labanan para sa espada. Nagkibit balikat si Waylon at sinabing, I don't have a choice. Para tunay na maisilang ang Dragon Slayer, kailangan ang dugo ng pamilya Giovanni at maraming makapangyarihang martial artist. Hindi ko nais ang kamatayan o pagkawasak. Ngunit ang ilang sakripisyo ay dapat gawin. Bakit natin pinahihintulutan ang gayong masamang espada na likhain? Nagdilim ang ekspresyon ni Callan. At malamig na sinabi niya, maaari ko pang sirain ito ngayon. Pagkatapos sabihin iyon, tumalon siya sa langit at sumugod sa Dragon Slayer. Ang makapangyarihang true energy ay natipon sa kanyang palad, na lumikha ng walang hugis na buhawi na tumama sa Dragon Slayer na lumulutang sa furnace. Sa sandaling iyon, maliwanag na pula ang kulay ng Dragon Slayer. Kumalabog. Nang tumama ang malakas na true energy sa Dragon Slayer,
Naglabas ito ng nakakatakot na aura. Kaagad, walang kamalay-malay na napaatras si Callan. Naalala lang niya ang sarili nang bumagsak ang katawan niya sa pader. Anong nakakatakot na kapangyarihan? Natigilan si Callan. Kahit buong lakas, hindi niya kayang sirain ang espada. Lumapit si Wayland kay Callan at ngumisi. Walang silbi. Callan. Ang Dragon Slayer ay gawa sa quartz steel sa core nito. Bukod dito, maraming iba pang mga materyales ang idinagdag dito sa buong milenyo. Ngayon, nakakalap ito ng napakaraming kapangyarihan na walang sinuman sa mundong ito ang kayang sirain ito. Dragon Lair. Napatingin si Wayland sa espada. Ito ang Dragon Slayer. Isang espada na partikular na nilikha para sa pagpatay sa isang dragon. Pangarap ng mga henerasyon ni Giovanni's na masaksihan ang paglikha ng espada. Kahit na hindi niya personal na gamit ang espada, kuntento pa rin si Wayland na pinapanood ang espada na kumikinang sa kaluwalhatian nito. Naging malungkot ang ekspresyon ni Callan. At nagtanong siya, talaga bang papayagan natin ang Dragon Slayer na malikha? Hindi ba malubha ang kahihinatnan kung mahulog ito sa mga kamay ng mas-asama? Umiling si Wayland at sinabing, hinding-hindi ito mangyayari. May kamalayan ang Dragon Slayer. Kapag pumipili ng Panginoon nito, ang isang masamang tao ay hindi papayagang gamitin ito. Tanging isang malawak na pag-iisip na tao lamang ang tunay na makakakontrol sa espada. Hindi ako sang-ayon. Umiling si Callan. Paano magkakaroon ng kamalayan ang isang espada? Ito ay tiyak na isang kasinungalingan. Sinabi ni Wayland, ang espadang ito ay huwad gamit ang dugo ng dragon. Kaya nga tinawag itong Dragon Slayer. Ito ay puno ng kapangyarihan ng dragon. Kung hindi ka naniniwala sa akin, huwag mag-atubiling panoorin ang palabas. Sa sinabi niyang iyon ay napabuntong hininga siya. Nagawa na ng mga Giovanni's ang kanilang tungkulin. Mula ngayon, hindi na mapapanday ang Divine Sword via isa pang espada ulit. Hindi mangyayari yan. Kailangan pa kitang ayusin ang Excalibur. Nagmamadaling sabi ni Callan. Hahaha, totoo yan. Natawa si Wayland at sinabing, enough of this conversation. Tara inom tayo. Kinaladkad niya si Callan. Hindi napigilan ni Callan na mabubuntong hininga. Wala siyang ideya kung ano ang mangyayari sa Divine Sword Villa. Tiyak na magkakaroon ng matinding labanan para sa espada. Kahit na ang Divine Sword Villa ay maaaring masira sa proseso. Gayunpaman, dahil walang pakialam si Wayland, hindi na kailangang mawalan ng tulog si Callan dahil dito. Sa kabisera, kinaumagahan, nagising si James sa pagtunog ng telepono. Bumangon. Sinulyapan niya ang mga damit sa sahig habang pinagmasdan ang kagandahang nasa tabi niya sa kama. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha nang tumingin siya sa kanyang cellphone. Kabanata 16:15. Si Maxine ang tumatawag. Sinagot niya ang tawag at nagtanong. Anong problema? Ang boses ni Maxine ay nanggaling sa telepono. James. Iniimbitahan ng Divine Sword Villa ang mga martial artists sa mundo na magtipon sa Divine Sword Villa para saksihan ang paglikha ng isang banal na espada. Natanggap mo na ba ang invitation letter? What the hell? Hindi ko pa narinig ang tungkol dito. Natigilan si James. Alam niya ang tungkol sa nangyari sa Divine Sword Villa at ang paglikha ng Dragon Slayer. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na aanyayahan ni Wayland ang lahat ng naroon upang masaksihan ang paglikha nito. Sa sandaling iyon, nagising si Thea mula sa kanyang pagkakatulog. Tinakpan ang kanyang maselang figure ng kumot. Kinusat niya ang kanyang mga mata at nagtanong. Anong problema, darling? Ibinaba ni James ang telepono at sinabing, tumawag si Maxine para sabihin sa akin na ang Divine Sword Villa ay nagpapadala ng mga liham ng imbitasyon sa mga martial artists sa mundo. Iniimbitahan silang saksihan ang paglikha ng Dragon Slayer. Ang galing! Gusto kong makita ito ng sarili kong mga mata.
Napatingin si Thea kay James nang may pag-asa. Darling, bakit hindi tayo pumunta doon at tingnan? Gusto kong makita kung paano ang espada ng Divine Sword Villa, na huwad sa loob ng isang milenyo, ay inihambing sa Malevolent Sword. Pero, nag-alinlangan si James. Mayroon pa ring 1 tonelada ng mga bagay na dapat niyang harapin sa kabisera. Bukod dito, bukas ang unang taunang pangkalahatang pagpupulong ng New Era Commerce kung saan lalabas si Xavier. Hindi siya makaalis sa ganoong kritikal na sandali. Kung gagawin niya, ang ilang tao ay maaaring pumasok sa taunang general meeting at puwersahang dukutin si Xavier. Naramdaman ang pag-aalala ni James. Sinabi ni Thea, dapat may ilang araw pa bago likhain ang Dragon Slayer. Maaari tayong magtungo doon kapag nalutas mo na ang mga usapan sa kabisera. Kung talagang hindi tayo makakarating. Edi sana, ma'am. Bahagyang tumango si James. Alam niyang gustong makita ni Thea ang Dragon Slayer. Sa totoo lang, gusto rin niyang sumama. Sa anumang kaso, gagawin niya ang lahat para matupad ang mga pangangailangan ni Thea. Then pupunta tayo bukas. Kailangan kong pumunta sa rehiyon ng militar para tanungin si Henry tungkol sa sitwasyon. Kahapon, tinawagan ni James si Henry. Humihiling sa kanya na imbestigahan ang Centennial Corporation. Sa intelligence web ng Red Flame Army. Sapat na ang 1 araw. Umalis ka na. Kumaway si Thea kay James. Hindi nagtagal si James. Tumayo siya. Nagbihis. At pasimpleng umalis. Samantala, medyo tumamlay, bumalik si Thea sa pagtulog. Paglabas ng patio, isang lalaking nakasuot ng kakaibang kasuotan ang bumungad sa kanya at magalang na bumati sa kanya. Hello, Mr. Hayden. Isa akong disipulo ng Divine Sword Villa. At may tungkulin akong ihatid ito. Liham ng imbitasyon sa iyo. Pagkasabi niya noon ay may inabot siyang invitation letter kay James. Natanggap ni James ang sulat at tiningnan ang petsa. Pagkalipas ng 5 araw ang petsa, magagawa niya ito sa oras. Sa pagtingin sa disipulo ng Divine Sword Villa, sinabi ni James, sabihin kay Waylon tiyak na pupunta ako roon upang masaksihan ang paglikha ng Dragon Slayer. Gagawin ko. Pagkasabi niya noon ay tumalikod na siya para umalis. Samantala, isinilid ni James ang invitation letter sa kanyang mga bulsa at sumakay sa isang convoy. Sa rehiyon ng militar, naiintindihan, sinindihan ng mga sundalo ang makina at nagmaneho patungo sa punong tanggapan ng Red Flame Army. Kabanata 16:16. Hindi nagtagal, dumating siya sa punong tanggapan ng Red Flame Army. Sa opisina ng emperador, umupo si James sa isang armchair habang si Henry naman ay tumabi sa kanya. Paano nangyari? Tanong ni James. Sagot ni Henry, lumabas na ang resulta ng investigasyon. Pero, putol sa paghabol, inabot ni Henry kay James ang isang dokumento at sinabing, ang panloob na sitwasyon ng Centennial Corporation ay mas komplikado kaysa sa una naming inakala. Ang Centennial ay maraming shareholder na pawang mga makapangyarihang figure. Ang nakitang shareholder ay tinatawag na Caden Owen. Ang apo ni Luke John Owen. 54 na taong gulang at ang taong namamahala sa Centennial Corporation. Tingnan ang detalyadong impormasyon. Sinuri ni James ang dokumento. Pagkaraan ng ilang oras, ibinaba niya ito, tulad ng inilarawan ni Henry. Ang panloob na sitwasyon ng Centennial Corporation ay mas komplikado kaysa sa una niyang naisip. Mayroong maraming mga shareholder na nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan at impluwensya. Upang mapuksa silang lahat sa isang iglap, dapat silang bunutin ng mga ugat. Kahit simple sa papel, mahirap gawin ang mga plano. Naiintindihan ko, na-dismiss ka. Bahagyang iwingayway ni James ang kanyang kamay. Sinusubukan lamang niyang makakuha ng karagdagang impormasyon. Hindi siya agad kumilos, kahit na napilitan siyang kumilos.
Pagkatapos lamang ito ng taunang pangkalahatang pagpupulong ng New Era Commerce at ang kanyang pagbisita sa Divine Sword Villa. Matapos malaman ang impormasyong ito, hindi na siya nagtagal at umuwi. Pagpasok ni James sa bahay, tinanong ni Thea, "Naging maayos ba ang lahat?" "Darling, Ma'am." Tumango si James at sinabing, "Batay sa intelligence web ng Red Flame Army, ang kasalukuyang namamahala sa Centennial Corporation ay isang Owen. Ngayong patay na si Luke Jan. Hindi na naglalagay ng seryosong banta ang mga Owen." Pero, malungkot ang ekspresyon ni James. Tanong ni Thea, "Pero ano?" Sinabi ni James, "Maraming shareholder ang Centennial Corporation. At bawat isa sa kanila ay may humigit kumulang 1% ng shares ng kumpanya. Gayunpaman, lahat sila ay makapangyarihang mga figures sa kabisera. Isa sa kanila ay gobernador ng probinsya. Ang paggawa ng hakbang laban sa Centennial ay mangangailangan ng maingat na nabuong mga plano." Alam ni James ang kanilang impluwensya. Kapag bumagsak ang Centennial Corporation, mapapatalsik sila sa kapangyarihan. Maaaring magkaroon ng kaguluhan kung napakaraming makapangyarihang figure ang sabay-sabay na napatalsik mula sa kapangyarihan. Kaya, kailangan niyang gumawa ng mga paghahanda bago gumawa ng susunod na hakbang. Hindi naman kailangang madaliin ang mga bagay-bagay. "We still have time," paalala ni Thea sa kanya. Nag-aalala siya na masisira ang mga plano nila kapag minamadali ni James ang mga bagay-bagay. Ito ay seryosong negosyo. Ang paggawa ng hakbang laban sa Centennial Corporation ay hudyat ng pagsisimula ng isang revolusyon. Sa sandaling ang revolusyon ay nag-apoy, kinailangan nilang lutisin ang usapin sa pinakamalaking posibleng panahon. Kung hindi, ang mga kahihinatnan ay magiging kakilakilabot. Naiintindihan ko, bago gumawa ng hakbang, tatalakayin ko ang mga bagay sa hari. Ako ang bahala sa aksyon, habang siya naman ang bahala sa logistics. Sa ganoong paraan, mabantayan natin ang likod ng isa't isa. Nang marinig ito, tumango si Thea bilang pagsang-ayon. Mukhang maganda. Sa natitirang bahagi ng araw, nanatili si James sa bahay. Gayunpaman, mayroong isang malaking sensasyon sa labas. Ang unang taunang pangkalahatang pagpupulong ng New Era Commerce ay malapit nang gaganapin sa kabisera. Ang bawat reporter sa mundo ay binibigyang pansin ang kaganapan. Di nagtagal, lumipas ang isang araw. Ngayon ang kauna-unahang taunang pangkalahatang pagpupulong ng New Era. Madaling araw, hindi mabilang na mga reporter ang bumaha sa kalye sa labas ng New Era Commerce. Maraming makapangyarihang figure ang unti-unting nagpakita. Kasabay nito ang pagdating ni James sa tirahan ng mga Kayden. Tumingin siya kay Xavier at nagtanong, "Nagpaalam ba si Quincy sa iyo tungkol sa sitwasyon?" "Oo," sabi ni Xavier na may apoy sa kanyang mga mata. "Sinabi sa akin ni Quincy na magtatatag tayo ng isang bagong kumpanya ng telekomunikasyon na may paunang puhunan na humigit kumulang $1 trilyong. Kapag ang pananaliksik ay nagbunga ng mga resulta, makakatanggap ako ng karagdagang $10 trilyong na pondo. Magsisimula na kaming magtatag ng Z-Network cell tower sa buong Seoul. Tinatansya ko na ang signal ng Z-Network ay magkakaroon ng pambansang saklaw sa loob ng 5 taon. Sa loob ng 10 taon, palalawakan ko ang Z-Network upang masakop ang mundo." Walang tigil ang pagdaldal ni Xavier. Kaunti lang ang alam ni James tungkol dito. Tumingin siya kay Xavier at nagtanong, "Kaya, sa asensya, gaano katagal mo kailangan magsaliksik sa Z-Network pagkatapos mong bigyan ng sapat na kapital at pinakamahusay na mga siyentipiko sa mundo?" Sinabi ni Xavier, "Ang Z-Network ay isang pangkalahatang termino lamang na nahahati sa maraming yugto. Kung teknolohiya ng telekomunikasyon ang pinag-uusapan, ganap ko na silang kabisado. Sa katunayan,
Maaari nating simulan ang pagtatayo ng mga cell tower anumang oras. Gayunpaman, ang Z-Network ay may kaugnayan sa maraming iba pang mga larangan na may kinalaman sa virtual na teknolohiya. Kailangan ko pa ng oras para i-digitalize ang lahat. Hindi ako mangangahas na gumawa ng mga garantiya. Ngunit mayroong ilang mga paunang natuklasan sa pananaliksik sa loob ng 10 taon. Masyadong komplikado ito para sa isang tulad ni James na mayroon lamang diploma sa high school. Naunawaan lamang niya na ang lahat ay maaaring tumayo upang makakuha mula sa teknolohiya ni Xavier. Ang kailangan lang niyang gawin ay tiyakin ang national coverage ng Z-Network sa SOL. Ang iba naman, ipapaubaya niya ang lahat kay Xavier, Quincy, at sa iba pa. Fair na, dadalhin kita sa unang annual general meeting ng New Era. Sa sandaling iyon, sa isang patio sa kabisera, dito nakatira si Sky. Natanggap din ni Sky ang invitation letter mula sa Divine Sword Villa. Gayunpaman, ang kanyang oras ay limitado. Isang bagyo ang umuusad sa abot tanaw sa kabisera. At hindi siya makaalis. Sir, lumalala ang sitwasyon. Gaganapin ngayon ang unang taunang pangkalahatang pagpupulong ni James sa unang panahon ng komersyo. Tsaka may mga chismis na nahanap na niya si Xavier at may balak na siyang dalhin siya sa AGM. Hindi lang iyon. May mga chismis mula sa loob ng New Era Commerce na pinaplano ni James na magtatag ng bagong telecommunications company. Bawat miyembro ng New Era ay magkakaroon ng slice ng pie. Kung magtagumpay sila, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala sa Orient Commerce. Nagdilim ang ekspresyon ni Sky habang nakikinig. James, bigyan mo siya ng 1 pulgada at hihingi siya ng 1 milya. Dapat matagal ko na siyang ginawa ng aksyon. Sir, kasalukuyang nasa tirahan ng mga Kaidan si Xavier. Sa aking opinyon, dapat tayong pumunta doon kaagad at dukutin si Xavier. Kung wala siya, hindi matutuloy ni James ang kanyang plano. Tumayo si Sky at nagutos. I'll head over to the Cadence residence personally at pipigilan si James sa pag-alis. Ikaw, sa kabilang banda, ay dapat pakilyusan ang Phantom Army at arestuhin ang lahat sa New Era Commerce para sa labag sa batas na pagpupulong. Pansamantala natin silang ikukulong sa ngayon. Naiintindihan. Agad namang tumalikod ang mga kampa ni Sky para umalis. Kasabay nito, si James ay papunta sa New Era Commerce kasama si Xavier. Sa pag-alis ni James mula sa mga suburb, kailangan niyang maglakbay ng 2 oras. Sa loob ng kotse, pumikit si James at nagmuni-muni. Samantala, medyo kinabahan si Xavier. Kanina pa niya ito hinihintay. Darating na araw para sa mga dekada. Sa wakas, malapit nang magkatotoo ang kanyang hiling. Tilly, ang driver ng convoy ay humampas sa preno. Humakbang pasulong si James at muntik nang mabangga ni Xavier ang front window. Sa kabutihang palad, nakuha siya ni James sa oras. Anong nangyari? Tanong ni James. Emperor, may humahadlang. May ilang sasakyan at kumpleto ang armadong sundalo na humaharang sa kanilang dinadaanan. Nang makita ni James ang kanilang kasuotan, kumunat ang kanyang kilay. The Phantom Army. Naguguluhan siya. Si Tobias, ang pinuno ng Phantom Army, ay patay na. Bakit ngayon lilito ang Phantom Army? Anong mali? Nag-aalalang tanong ni Xavier. Sinulyapan siya ni James at sinabing, ayos na ang lahat. Manatili ka lang dito. Titingnan ko. Pagkasabi niya nun, binuksan niya ang pinto at tumalon sa convoy. Maraming convoy ang lumitaw sa harap nila. Gayunpaman, lahat sila ay kabilang sa Phantom Army. Mabilis na bumaba sa mga convoy ang mga fully armed soldiers at itinutok ang kanilang mga baril sa direksyon ng convoy ni James. Napatingin si James sa mga sundalo ng Phantom Army. Nagdilim ang mukha niya, at malamig na nagtanong,
Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Alam mo ba kung sino ako? Siyempre, alam ko. Isang medyo may edad na lalaki ang humakbang pasulong. Nakasuot siya ng mukhang sinaunang costume. Napatitig si James sa lalaki. Hindi niya maalala ang taong nakatayo sa harapan niya. Sino ka? Maaari mo akong tawaging Sky. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni James. Sky. Paanong hindi niya narinig si Sky? Isa siya sa Elite Four na nagsilbi sa ilalim ni Lance 100 taon na ang nakalilipas. Batay sa kanyang kasalukuyang hitsura, ang kanyang lakas ay dapat na tumaas ng mabilis. Kung hindi siya magkakaroon ng ganoong hitsura sa kabataan. Tumingin si James kay Sky at ngumiti ng malamig. Kaya ikaw, ano ang ibig sabihin nito? Maaari ko bang itanong? Tumingin si Sky sa convoy ni James at nakangiting sinabi. Nako, wala naman. Kailangan ko lang ng isang tao. Habang sinasabi niya iyon, itinuro niya ang convoy sa likod ni James at binigkas ang bawat salita. Ibigay mo sa akin ang lalaki sa iyong convoy. At aalis na ako kaagad. Kung hindi, o ano, malamig na sabi ni James. Ito ang capital. Ano ang inaasahan mong magawa dito? Kung pipilitin mong gumamit ng karahasan, lalaban ako hanggang sa mapait na wakas. I can stall for time. Malamig na sabi ni Sky. Ang natitirang bahagi ng Phantom Army ay patungo sa New Era Commerce habang nagsasalita kami. Ang lahat ng miyembro ng New Era ay arestuhin para sa labag sa batas na pagpupulong. Bagamat wala akong masyadong magagawa sa kanila, kaya ko silang ay detain ng 24 na oras walang problema. Walang pakialam niyang sabi. Hinuyam ni James ang Blade of Justice sa kanyang kamay. Kung hindi dahil sa kaligtasan ng mga residente ng kabisera, itinaas na sana ni James ang kanyang espada. Gayunpaman, alam niyang hindi siya maaaring gumamit ng karahasan. Kung kahit na ang pinakamaliit na alon ng enerhiya ay tumama sa isang kapitbahayan. Ang mga kahihinatnan ay magiging nakapipinsala. Huwag mo akong gawin. Hinuyam ni James ang Blade of Justice. Isang ugat ang lumabas sa kanyang leeg. At naglabas siya ng layuning pumatay. Si Xavier lang ang kailangan ko. Don't worry. I promise na hindi ko siya sasaktan. Siya ang susi sa kaunlaran at pangangibabaw ni Saul sa entablado ng mundo. Bakit ko siya sasaktan? Ang layunin ko ay pareho sa iyo. Wish ko lang na umunlad si Saul. Hindi pwede. Hindi nakipagkompromiso si James. Masyadong mahalaga si Xavier para sa kanyang mga plano. Hindi niya ito maibibigay sa anumang pagkakataon. Ayos lang kahit hindi mo siya ibigay. Tumingin si Sky kay James. At sumili ang ngisi sa kanyang mukha. Bakit hindi tayo gumawa ng deal? James. Napatingin si James kay Sky na may hinala. Ano ba ang balak niya? Anong ibig mong sabihin? Ngumiti si Sky at sinabing. Actually, I couldn't care less kung sino ang kumokontrol kay Saul. Wala akong gustong mamuno sa isang bansa. Ang gusto ko lang ay maging pinakamakapangyarihang individual sa mundo. Samantala, sa pagkakaintindi ko, ang pinakamakapangyarihang pamilya sa mundong ito ay ang Vampire Clan of the West. Pinakinggan ni James ang kanyang mga salita. Ni Sky ang bawat salita. Plano kong magtungo sa kanluran upang hanapin ang Vampire Clan sa malapit na darating. Nangangailangan ako ng iyong tulong. Kung samasang-ayon ka sa aking mga sinabi, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo. Mula ngayon, hindi na iiral ang Orient Commerce. At hindi na ako makikisali sa isa pang power struggle sa iyo. Nagtatakang tanong ni James, bakit mo gustong hanapin ang Vampire Clan? Para patayin sila. Siyempre, walang pakialam na sabi ni Sky. Hindi ba medyo ambisyosa ka? Ang Vampire Clan ay isang nakakatakot na pag-iral. Mayroong kahit isang tao na nabuhay ng 500 taon at tumawid sa ika-9 na ranggo.
Wala kang pagkakataon laban sa kanila. At saka, errand runner ka lang. Hindi ka tumatawag ng mga shot sa Orient Commerce. Hindi nagtiwala si James sa mga sinabi ni Sky. At hindi rin siya makikipagtulungan sa kanya. Hindi. Umiling si Sky. Patay na si Lance. Tinatawag ko na ngayon ang mga shot sa Orient Commerce. Ang kailangan ko lang ay pumayag ka sa aking mga kahilingan. Kung tatanggihan mo ang alok ko, tiyak na magkakaroon ng bloodbath. Anong ibig mong sabihing patay na siya? Natigilan si James. Patay na si Lance. Ang balita ay dumating bilang isang shock sa kanya. Oo, namatay siya sa kamay ni Tobias. Sabi ni Sky, habang sinasabi niya iyon. Naglabas siya ng nakakatakot na aura na bumasag sa mga bintana ng mga convoy sa likuran niya. Maging ang Phantom Army ay pinalipad at bumagsak sa lupa. Pinalihis ni James ang aura sa oras at pinigilan ang convoy sa likod niya mula sa pagkawasak. Nakatitig kay Sky na hindi makapaniwala. Isang lamig ang damaloy sa kanyang gulugod. Hindi pa niya nakipag-away kay Sky. Narinig lang niya ang tungkol sa kanya. Si Sky ay miyembro ng Elite Four ni Lance 100 taon na ang nakalilipas. Bilang pinuno ng Elite Four, dahil lamang sa kanya kaya nakuha ni Lance ang kanyang posisyon bilang hari. Naglabas si Sky ng isang malakas na aura na pinigilan maging si James. Dahan-dahan siyang napaatras, bagamat hindi pa nagkakasundo ang dalawa. Tila mas malaki pa ang true energy ni Sky kaysa kay James. Nangangahulugan lamang ito na mas makapangyarihan siya kaysa sa kanya. Dahil malapit nang umakyat si James sa 6th stair. Kailangan itong nasa itaas ng Sky ng 6th stair. Habang iniisip niya ito, dumilim ang mukha ni James. Naglakad si Sky papunta kay James. Sa bawat hakbang niya, umuurong si James. Hindi nagtagal. Umatras na si James kung saan huminto ang convoy. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Pumayag ka ba sa mga kahilingan ko? Umungol si Sky. Umalangaw-ngaw ang boses niya sa eardrums ni James. Nakatulize ni James ang True Nine Ordeals energy at pilit na nilalabanan ang nakakatakot na pressure. Pagtingin kay Sky na unti-unting lumapit sa kanya. Alam niyang magkakaroon siya ng bloodbath kapag hindi siya pumayag sa mga hinihingi niya. Si James ay hindi natatakot kay Sky dahil ang Invincible Body CD ay may pinakamahusay na kakayahan sa pagtatanggol sa mundo. Kahit na naabot ni Sky ang isang mas mataas na kaharian, maaaring hindi niya nagawang sirain ang kanyang depensa. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na salakayin si Sky. Alam niya na ang mga nakapalibot na kapitbahayan ay lubos na masisira kung sila ay gagawa ng karahasan. Pagkatapos mag-isip sandali, sinabi niya, sige, samasang-ayon ako sa iyong mga kahilingan. Wala siyang choice kundi ang magkompromiso. Bukod dito, ang deal na ito ay kapaki-pakinabang din sa kanya. Hindi bababa sa hindi magiging antagonistic si Sky sa kanya. Na lubos na makikinabang sa katatagan ni Saul. Mas katulad niyan, nawala ang aura ni Sky. Nakatingin kay James. Sabi niya habang nakangiti, bibigyan kita ng oras para i-rehol ang kapital at itaguyod ang isang bagong hari. Kapag ang bagong hari ay nasa kapangyarihan at si Saul ay naging matatag. Sabay nating sakupin ang kanluran. Sumilay ang ngiti sa mukha ni Sky nang tumalikod siya para umalis. Pinagmasdan ni James ang umaatres na figure ni Sky habang bumubulong. Naiintindihan ba niya talaga ang lakas ng Vampire Clan? Bakit siya kumpiyansa na kaya niyang lipulin sila? At saka, sinabi niya na may mas mahalaga sa kanya kaysa sa pagkontrol kay Saul. Ano kaya yan? Nawala siya sa pag-iisip. Ang lahat ng Saul ay nasa kontrol ni Sky. Halos imposible para sa kanya na makipaglaban para sa pamamahala sa politika kay Sky kung ipipilit niyang hawakan ang kapangyarihan. Ngayon, gayunpaman, kusang ibinigay ni Sky ang kontrol kay Saul kay James.
Ang tanging kondisyon niya kay James ay ito. Tumungo sa kanluran kasama niya at sakupin ang punong tanggapan ng Vampire Clan. Ano ang mayroon ng Vampire Clan para kusang isuko niya ang lahat? Hindi ito maisip ni James. Naniniwala si James na kailangan niyang hilingin kay Thomas na malaman ang higit patungkol sa pagpipilit ni Sky sa pagsakop sa Vampire Clan. Pagkatapos ng lahat, si Thomas ay medyo may kaalaman kaysa sa kanya. Isinantibi niya ang iniisip at sumakay sa convoy. Sa convoy, napatulala si Xavier, bagamat alam niya na ang legend ay isang martial artist noong panahon niya sa Moscow Oye. Hindi pa siya nakakita ng labanan sa harap ng kanyang mga mata. Ngayong nasaksihan na niya ang buong eksena, hindi niya maiwasang mapang-anga, sa isang iglap, ang mga sasakyan, at ang mga tao ay pinalipad. Anong pangkukulam ito? Emperor, nauutol na sabi ni Xavier. Ngumiti si James at sinabing, ayos na ang lahat. Hindi na siya nagpaliwanag at sa halip ay nagbigay ng utos sa driver. Ituloy mo, please. Naiintindihan. Dahil ang mga sundalo ng Red Flame Army ay may mas mahihigpit na psikolohikal na katangian. Ang ekspresyon ng driver ay nanatiling hindi nagbabago kahit na siya ay nabigla. Nagpatuloy si James sa pagpunta sa New Era Commerce. Sabay alis ni Sky. Pagkaalis niya, tumawag siya sa hindi kilalang numero at nag-utos. Retreat this instant. Naiintindihan. Ang kanyang mga tauhan na papunta sa New Era Commerce ay mabilis na umatras. Bago pa man dumating si James sa New Era Commerce, nakauwi na si Sky. Sir, malapit na tayong umabot sa New Era Commerce. Bakit ka nag-utos ng retreat? Nagtatakang tanong ng kanyang nasasakupan. Bahagyang ngumiti si Sky at sinabing, napaka-impluwensya ni James sa ngayon. Hindi ako magkakaroon ng pagkakataon laban sa kanya sa isang labanan sa kapangyarihan. Imbes na makipaglaban sa walang pag-asa, mas gugustuhin kong makipagtulungan sa kanya. Kailangan ko ang tulong niya para lipulin ang Vampire Clan. Ang aking tunay na kaaway. Hindi ka ba nag-aalala na tatalikuran ni James ang pangako niya? 2/3. Ang ilang mga tao ay naninindigan sa kanilang pagtatapos ng bargain. At si James ay eksaktong uri ng tao na hindi kailanman tatanggi sa kanyang pangako. Sir, hindi mo ba kayang lipulin ang Vampire Clan mag-isa? Bakit mo hinihiling ang kanya? Tulong. Bahagyang iwingayway ni Sky ang kanyang kamay at sinabing, hindi mo naiintindihan. Ibigay ang aking mga order. Agad na umatras mula sa kabisera mula ngayon. Hindi na tayo mag-aalala sa mga gawain ng kabisera. Ganito na lang ba tayo sumusuko? Sa wakas ay nakontrol namin ang Orient Commerce. Nagdilim ang mukha ni Sky. At malamig niyang sinabi, sinusubukan mo bang suwayan ang utos ko? Sabi ko sabay urong. I wouldn't dare, sir. Mag-uutos ako na umatras kaagad. Umalis na yung subordinate ni Sky. Samantala, tumayo si Sky at lumabas ng kwarto. Nakatayo sa harap ng pinto. Tumingin siya sa distansya na may pilyong ngisi sa mukha. Ang layunin niya ay hindi kontrolin si Saul. Kung iyon ang hiling niya, sana ay kumilos na siya ilang dekada na ang nakalipas at hindi pagkatapos mamatay si Lance. Kasabay nito, dumating si James sa labas ng New Era Commerce. Sa labas ng New Era, bumaha sa mga lansangan ang mga mamahaling sasakyan. Kahit na ang pinakamababang kalidad ng kotse ay hindi bababa sa 10 milyong dolyar. Maraming reporters ang nagtipon sa labas ng New Era. Dahil internal conference ito, wala silang karapatang pumasok. Kaya, maaari lamang silang humiga sa labas at kumuha ng ilang litrato. Sa sandaling iyon, dumating ang isang convoy. Snap! Snap! Sa isang iglap, daan-daang kamera ang nakadirekta sa convoy. Sa ilalim ng maingat na tingin ng mga tao, bumaba si James sa convoy kasama si Xavier. Si Xavier yan.
Iyan ay Xavier ng Blue Tech Corporation. Naririnig ko na marami ang nagnanasa sa kanyang mga natuklasan sa pananaliksik at kasalukuyang hinahabol siya. Hindi ko inaasahan na magpapakita siya rito kasama si Emperador. Marami ang nagbulungan.